Alright, God bless po sa lahat. Gandang tanghali po. Salamat sa mga nag-subscribe po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit like na lang o comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko na po yun. Salamat at God bless sa lahat. Sa mga nag-views, thank you po. Salamat, sobra. Ang tatalakayan po natin yung tungkol sa kaganapan sa Senado. Yung tungkol sa hearing ng PDEA links, di ba? Bigyan natin ng reaction at opinion. Base lang po sa ating abot ng ating makakaya. Ito po yung opinion ko po ha. Hindi po ito nagre-represent sa ibang opinion. Malaya po tayo. Democratic bansa po tayo. Demokratikong bansa po tayo. Malaya tayo magbigay ng opinion bilang nakasaad naman po yan sa ating saligang batas. At magagamit natin yan bilang malayang bansa. Pero wag lang talaga yung sa isang parte na magkaroon ka ng paninira, di ba? Bigyan natin ng opinion tungkol sa Senado nung kaganapan ng PDEA links na pinamunuan po ng ating senador Ronald Bato de la Rosa sa Dangerous, di ba, Drugs Committee. Bagamat siya po ang nakakuan lang doon. Tapos yung pangalawa, bibigyan din natin ng reaction yung tungkol sa ipinahayag kagabi ni Maharlika na medyo nanganganib ang buhay ni ex-PDEA Jonathan Morales na magkakaroon daw ng gugurgurin nga daw, di ba? Gugurgurin yung gawin. Sana naman wag naman po mangyari, di ba? Wag naman po mangyari na magkaroon ng ganun ito. Dahil ibahagi lang naman ang trabaho niya, di ba? Bahagi lang naman. Talagang in-establish niya lang na siya ang naggumawa ng dokumento. Okay? Unahin natin yung kay Senator Bato. Ako po nalulungkot dun sa situation na yon dahil unang-una, di ba? Itatrabaho lang po ang ating senador. Bagamat nakulangan at medyo may hinahanap yung sambayan ng Pilipino na para mapalutang yung mga bagay na dapat na nangyayari doon sa hearing na yon. Sa pangunguna po, yung nauna po kasi yung hearing doon, yung sa kwan. Yung approximately 2 tons na shabu, di ba? Na pinangunahan ng ating Abalos, Secretary DLG Abalos. Yon, di ba? Bagamat mag-isang senador, ginawa niya yung kanyang trabaho. Bagamat maraming nadismaya doon sa kanyang ginawa dahil medyo hindi raw yung totoong bato na talagang medyo lumambot na. Pero base sa nakita ko, nabigyan naman ng tinatawag na hustisya. Bagamat doon lang sa isang parte, doon sa nasabat na droga sa Alitagtag, Batangas, pinangunahan niya po kasi, nagkaroon kaagad siya kasi ng pangunang statement na hindi daw siya, hindi siya, ang tawag dito, naniniwala siya. Kumbinsido siya sa ginawa, nangyari doon sa sa Alitagtag. Di daw siya nagdududa, sabi ni Senator Bato. Medyo kasi po yun bagamat karapatan at nakakuha naman yan. Pero dapat inintay muna yung mga katanungan. Ang nangyari po kasi wala naman talaga nangyari. Parang nangyari, nag-press conference doon yung DILG, ginamit na venue yung ng DILG yung Senado para magkaroon ng press conference. Kasi kung talaga meron hearing yun, dapat natanong yung mga resource person katulad nung kapitan ng barangay, yung media doon, dapat nabigyan ng pagkakataon. Ni minsan nga, yung kwan nga po, hindi nabigyan ng pagkakataon. Yung si Starate, hindi rin nagsalita di ba? Hindi rin nakapagsalita doon. Pinakita lang, naka-vest, di ba? Naka-kwan siya sa ulo, bilang protection, pero hindi natanong paano, hindi nabigyan ng pagkataong paano, ano bang, kasi lumalabas po kasi random check daw yun, nag-random, nabulaga lang, di ba? Pero base doon sa mga technicality, hindi talaga siya kasi kung ang sabi naman ni DILG, di ba? Drug ba, di ba? Operation, dapat coordinated yan. Tapos dapat yung mga ahente doon o mga nagsasagawa doon dapat deputized ng PDEA, di ba? Base sinabi ni ex-PDEA Jonathan Morales, di ba? Kung iyon na may checkpoint po o checkpoint, hindi pwedeng buksan ng sasakyan. Yun po ang mga malilinaw na dapat na sinusunod. Random nga daw po. Paano mo nga naman titingnan o paano nga naman makikita kung mayroon dong epektos na kahinahinala hindi nga pwedeng buksan. Tapos naglabas kaagad ng paunang salita ang ating pangulo na high-end nga daw, magandang klase. Paano mo malalaman na magandang klase 'yun?
kung hindi pa dumadaan sa laboratory, di ba? Yun lang makapagsasabi kung talagang high-end siya, magandang klaseng drugs kung talagang dapat nagmumula lang doon sa test ng sa NBI na yan, laboratory na yan, malaman lang. Pero sinabi ka agad na, hindi ba, medyo kwan siya. Kasi hindi, kahit sino hindi makakapagsabi kung talagang magandang klaseng drugs yung nangyari, yung doon na nasabat. Walang makakapagsabi kundi yung laboratory talaga. Ma-test yung bagay na yun, di ba? Kaya medyo hindi doon sila nasunog doon sila nabagay. Tapos yun nga, nangyari doon, yun. Kasi yung sinasabi nga nila, yung mga comment doon sa baba, malalaman mo lang daw na high-end yung kung tinakman mo. Ang tanong, tinikman nyo ho ba? Di ba? Di ba dapat sa laboratory test lang yan, di ba? Para kuan mo kung talagang high-end na drugs, di ba? Kaya hindi siya dinatalakay sa Senado, hindi tinalakay doon, hindi natanong yung mga resource person doon. Basta sinabi, pinakita lang yung video, di ba? Ang DILG sa pangunguna ni Secretary Abalos. Pinakita yung video, ang kaganapan. Pero walang nangyaring katanungan, ano pa man, kung papaano nangyari. Ano ba, nagkaroon ba ng violation driver? Di ba parang gano'n? Yung dapat gano'n, ini-establish yun bilang hearing, di ba? Kaso, yun, ang bilis nga nila, umalis na kagad. Di ba? Yun. Kaya sana naman, bago yung mga ganong klase, magkaroon ng kwan, yung tawag nito, iayos din. Yung ganon na, kagad-agad, wala na, hindi na nakuan. Okay na, may lakad pa nga daw, kaya nga inuna sila. Pero ang kwan nga lang doon, nakapagbigay ng pahayag ang ating senador na hindi siya, tawag nito, naniniwala siya. Hindi, kumbaga, kumbinsido siya doon sa nangyaring random na nahuling drugs na yon. Wala daw siyang pagdududa. Yun, nabigyan kaagad ng tinatawag na conclusion. Pero hindi pa man nagaganap yung mga katanungan, di ba? Kaya doon nangyari yung tinatawag na negatibong pahayag ng mga sambayan ng Pilipino regarding kay Senator Bato. Na para bang yung Bato daw ay lumambot na, di ba? Pero bigyan natin ng benefit of that ang ating senador. Ginampanan niya kahit mag-isa lang siyang senador. Wala yung mga kasama niya dahil wala nga daw. Para hindi nag-aalanganin. Siya lang ang bukod tangi senador na nagsagawa ng hearing niya. Kaya ibig sabihin nun, pasalamatan natin siya. Dahil mula doon, nagkaroon ng kalinawan. Medyo hindi pa naman malinaw pero nagsisimula ng luminaw yung mga bagay na gano'n. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaction regarding doon sa tinatalakay at nag-reaction lang po natin yun. Base lang po sa napanood natin. Hindi tayo gumagawa ng mga kwento, ano pa man. Kung anong nakita natin at napanood, yun po ang ating bibigyan ng opinion at reaction. Okay po? Sundan po natin yung tungkol sa nilabas kagabi ni Maharlika regarding doon sa kwan, pinag-iingat si Jonathan, si Expedea Jonathan Morales na base doon sa kwan ay nanganganib nga daw. Hindi po ako po nananalangin at sana wag naman pong mangyari yung gano'n. Dahil unang-una, nagtatrabaho lang naman yung tao. Ibinigay niya lang yung best kung anong nararapat doon. Kaya nga sabi ko nga nung unang yung nakaraang vlog ko, di ba? Dapat in-establish muna. Alamin muna kasi gusto niya makipagtulungan, di ba? Pero anong nangyari? Di ba? Character assassination kaagad yung binanat ni Juan, di ba? PDEA Director Perelio Lasso, di ba? Character assassination kaagad. Ibig sabihin, dinudurog mo muna yung pagkatao, di ba? Samantalang gusto niyang malaman kung bakit lumabas yung dokumento yon doon sa opisina mismo ng PDEA. Kasi gusto niya wag maulit. Bakit? Kasi nga buhay niya ang kapalit doon. Nanganganib ang buhay niya doon. Ano na lang mangyayari doon? Kaya ang sabi nga niya, di ba? Kumu ba? Yan ang mabigat doon eh. Kumu ba? Ang nakapaloob doon ng mga karakter ay isang presidente na ngayon, di ba? Hindi tayo gagawa ng sinasabing investigation tungkol dito. Ay samantalang kung ordinaryong mamamayan to, pindang ka agad yan. Bakit? Ordinaryong mamamayan ka. Di ba? Ang sabi niya, di ba? Ang batas ay pantay-pantay. Di ba? Ang batas ipinahiiral sa bawat equal sa bawat mamamayan. Mayaman o mahirap. Kaso nga, di ba? Bakit yung batas ba? Pag presidente, iilagan mo yung, di ba? Mabigat po yun, di ba? Ganun situation ng ganun. Sana maging patas po yung mga bagay na ginagawa para naman kapanipaniwala yung mga bagay na ginagawa ng PDEA kasi sila yung nangungunang ahensya na lumalaban, di ba? Lumalaban sa illegal na droga. Pero
nagbigay na o meron testimonya, nagkakaroon ng voice out regarding do sa ginawa niya. Perma niya po kasi yun eh. Kaya pinatutunayan niya na talagang genuine po yun o totoong dokumento po yun, hindi po siya AI. Kaya ganun po. Gusto niya makipagtulungan pero ginawa naman, di ba? Character assassination kaagad. Dinurog lahat ng bagay. Ito, tanong ko, di ba? Ito tanong ko. Yung mga dokumento na yun, meron ka bang authorized para ilabas yun? Di ba? Hindi naman, di ba? Kung din yun, isa sa mga bagay na dapat pinag-iingatan din yun. Pero, ba't napunta sa kanya? Kasi nga, sa part ng government siya, di ba? Kaya makukuha niya yun. Pero, pag tinanong mo at trainase mo yun, anong karapatan mo para makuha mo yung dokumento na yun? Meron ka bang authorized? Meron ka bang legal basis na para makuha mo? May order ba yung Supreme o Korte para makuha mo yung dokumento na yun? Tatanong lang po ha, di ba? Same person regarding doon kay Expedea Jonathan Morales. Doon sa mga bagay na itinatanong niya, na sinungaling nga daw si Pedea Morales. Pero ang totoo naman, kita-kita naman, ang linaw ng mga sagot ni Pedea Morales, di ba? Consistent yung mga bawat sinasabi niya. Malinaw kung paano nangyari ganyan. Perma ko yan. Ako ang tumipa niya. Napakalinaw po yan. Kaya ang hiling ko lang po, sana naman, wag naman mangyari po yun. Yung tinatawag na nagkaroon ng yung panganib sa buhay niya. Ipinapanalangin natin na sana, wag naman mangyari yun. Nagtatrabaho lang po yung mama, nagtatrabaho lang po siya bilang doon. Bagamat lumipas na or more than 10 years yung ganyang situation, sana naman. Di ba? Dahil yung karakter doon, sa ngayon, presidente na, di ba? Sana bigyan ng hustisya yon, mabigyan ng kalinawan, di ba? Makikipagtulungan nga po daw siya. Pero ang ginagawa ngayon, yun. Nagkakaroon ng tinatawag. Katulad yun, first conference yung Congress regarding doon kay Asedri, yung representative, di ba? Siyempre kakampihan niya talaga si Juan, Virgilio, Director General ng PIDEA. Bakit? Kasama nila yan di ba? Pero nakita mo naman, nabigyan ba ng pagkakataon para maliwanagan lang. Kaya sana yung susunod na hearing na sa May 7, sana magkaroon ng kalinawan na talaga. Magkaroon ng tinatawag na tuldok o paano nangyari. Tapos yung informant doon, yun yung maganda doon. Yung sinabi ni Expedea Jonathan Morales, pinipilit niyang kontakin yung informant niya. Pag lumabas yun yung sa mga bagay na talagang tutuldok. Bakit? Doon mismo magmumula sa bibig niya yung katunayan na talagang may nangyaring ganon. Nakita niya, dalawang mata niya, may mga picture. Kung sino yung mga karakter doon, di ba? Siya mismo makakapag-identify kung sino-sino yung nandun. Di ba? Maliwanag po yung bakit? Siya nga po yung nakakita di ba? Kaya wala tayong karapatan na magsabi ng gano'n kasi hindi naman tayo nakakita. Yung informant na na-interview ni Expedea Jonathan Morales, ang makakapagtuldok lang talaga regarding yung sa mga usapin. Pero sana noon pa yung nangyari na yan kung yung challenge, di ba? Yung challenge na hinamon siya na mag-undergo siya ng drug test, di ba? Sa Polycare Hair. Kung tinanggap niya yung hamon na yun at nag-negatibo, tapos na po yung issue Tapos na. Bakit? Hindi niya in-address hindi niya pinakinggan yung mga panawagan na pa-drug test bilang Pangulo. Dapat magpa-drug test ka. Kung talaga malinis ka. Kung negatibo ka. Kung positive ka. Kung nag-negatibo, di sungal-ngal mo sa mga ngalangalan na nagsasabi sa'yo na positive ka o nagagamit ka ng drugs, di ba? Isungal-ngal mo. Bakit? Negatibo ka. Pero lang, yun nga, dapat transparent yung ang gagawing pagtitest. Hindi yung 2 minutes. Kasi napaka-imposible po, drug test. Almost 2 minutes lang ginawa. Tapos na yung result. Imposible yung. Kaya dapat transparent. Kita ng sambayan ng Pilipino, nakita papaano, marami nakasaksi. Yun lang. Tatapos sa isyong ito regarding doon sa ipinupukol kay BBM. Kapag naging negatibo, isaksak mo sa mga ngalangalan, sa mga nagsasabay na positibo at gumagamit ka sa pinagbabal na. Pa-drug test po kayo. Ipakita niyo sa sambayan ng Pilipino na talagang malinis po kayo. Matatapos po yung issue. I-address niyo po. Lahat naman po tayo, di ba? Bilang mamamayan ng sambayan ng Pilipino, may karapatan tayo magsalita. May karapatan tayo na itanggapin yung mga tanong, nagtatanong lang po sila O nagsasuggest na pa-drug test po kayo. Di gawin niyo po, di ba? Ganun lang kasimple po, matatapos yung issue. Bakit? Binigyan nyo ng tuldok at nagkaroon ng negatibong result. Okay po, God bless po. Sana nabigyan natin ng kaunting opinion at reaction at nalinawan. Ang lagi kong hiling lagi po sa taas. Sana bigyan po ng maliwanag at matiwasay na pag-iisip ang ating mga namumuno.
magampanan nila ng tama at maayos ang pagpapatakbo sa ating bansang Pilipinas base sa kanyang ibinigay na mandato ng sambayan ng Pilipino. Yun lang po lagi ang inihiling ko po lagi talaga. Sana maiwasan yung gulo o basta ako no to war. No to war. Okay po. Ang sa akin po ay diplomatic process lang, diplomatic na gawain, makipag-usap. Okay po? Naisingit ko lang po yun ha. Pero basta ako, no, okay po. God bless. Lagi ko sinasabi po, basta pag tama, tama, doon tayo magsama-sama. Pag mali, mali. Okay? God bless po. Thank you, thank you.